Hello! Good morning! Good morning, good morning, good morning, good mornings mga kabeshi ko dyan. Nakapagsimba na ba kayo? Nagsimbang gabi na ba kayo mga kabeshi? Yes, ako nakapagsimba na. 2 araw na ako nagsimbang gabi. So sana mabuo ko yung simbang gabi and then yung wish ko ay matupad. Diba? Kaya tingnan mo, actually, kararating ko lang ngayon dito. Kakaano ko lang kasi, nag-almusal muna ako bago ako pumunta dito mga kabeshi. Kayo, mga kabeshi, nakapag-almusal na ba kayo? Nakapagsimba na ba kayo dyan? Sana lagi kayo nag-iingat. Kasi ang panahon ngayon, hindi natin masasabi. Merry Christmas nga pala sa inyo mga kabeshi ko. Merry Christmas and Happy New Year. Yay! Noche Buena na sa sunod na linggo. Sana maging happy din kayo. And yung mga kahilingan nyo kay Lord, matupad din. Diba? So, hindi naman din natin masasabi na mayroon tayong kalungkutan at mayroon din kasiyahan. Yan. Ano nga pala ang mga kaganapan ng mga beshi ko dyan? Ako, ito ang kaganapan ko uli. Balik uli dito kay Chen Chen. Kasi nung nakaraan araw, dahil di ako nakapag-vlog dahil busy, and then si Chen Chen wala naman din pasok ng ilang araw. So ngayon, 3 days na lang. 3 days o 2 days pala. Bukas tsaka sa Friday, sa Friday is Christmas party na ni Chen Chen sa Friday. And then tapos ng Christmas party niya, makakapagpahinga na ako. And then nandoon ako sa bahay namin. Mag-relax and then maglilinis-linis, gano'n. So baka siguro sa sunod na linggo nandun ako sa bahay ng kapatid ko. Doon kami magno-Noche Buena, kaming buong pamilya. So, abangan niyo yan, ang aking vlog. And then, after the Christmas, tapos ng Pasko, pupunta naman ang besi nyo sa Bulacan. Doon naman ako kami sa hipag ko. Doon na naman ako alam mo na, maggalagala, ayan. So yan mga kabeshi. And then maraming kaganapan ang beshi nyo, and very 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 busy ang kabeshi nyo. Sana nga matupad na rin yung medyo pumayat ako ng konti, kasi feeling ko kasi talaga parang tumaba naman na din ako. Dahil kayo magtaka mga beshi, kasi talagang itong braso ko ay malaki talaga ang braso ko. Hindi na talagang magbabago yung braso niyan, kasi talagang malaki ang braso ko talaga mga kabeshi, dahil lahi namin ang malalaking braso, macho charot. Hindi, malalaki ang braso namin, kasi mana lang yan sa pinagmanahan. Malalaki ang braso, malalaki yung mga binti, yung ganun, diba? Pero nagpapasalamat pa rin ang kay Lord na ito yung binigay sa akin to, diba? Thank you Lord, diba? Okay naman. So kailangan kong mag-diet, pero nakapag-start na ako ng therapy water. Tama ba? Comment kayo dyan mga kabeshi. Magte-therapy water ako every morning bago ako mag-almusal. Inom muna ako ng water na mainit na tubig or warm water. Then pangalawa, bago ako kumain ng tanghalian, after lunch, bago ako kumain ng tanghalian, iinom muna ako ng tubig. And then pangatlo, bago ako kumain ng hapunan, inom din ako ng mainit na tubig or tubig, para yung aking tummy, yung parang
Ano ba, maiwash ba? Maiwash sa, sa CR, yon, para mag-poops, diba? Mag-poops, pooping, yan, ganun. Oh, diba? So, ayan, kailangan ko talaga yan. Yan, nag-start na ako. Kasi nung dati, nagganyan din ako. So, pumayat naman talaga ako. Tapos, nagsusumba-sumba kami ng kapatid ko. Tatlo kami, nagsusumba. Nagsusumba kami dito. Kami tatlo. So, hindi na namin nagagampan ng pagsusumba kasi ang dalawang kapatid ay busy na, may mga work sila. Bihira nga lang kami magkita-kita dito sa bahay. Pag day off ng dalawa, minsan hindi pare-pares silang dalawa magka-day off. Itong mami ni Chen Chen, day off niya Saturday and Sunday. Minsan, umaalis din silang pamilya. So, hindi ko pa rin nakikita yung kapatid ko. Tapos, yung isa ko namang kapatid, yung babae, hindi ko rin siya nakikita. Hindi ko rin siya namimit. As in talaga, hindi kami nakakapag-banding magkakapatid na. Kami tatlong babae. Lagi sila din wala. Pag-develop sila, minsan gumogora din sila, namamasal silang pamilya. Ayun. So, yun ang kaganapan ng yung kabeshi nyo. Medyo sad lang. Siyempre, sad lang kasi ako lang mag-isa dito. Tapos mga kapatid ko, halos gabi na silang dumarating. Hindi ko na sila nakakabanding. Kasi may mga pamilya na rin. Tsaka, pag dumarating sila dito, ako naman ay nasa bahay na. Diba? Ganun. Kaya minsan pag pupunta nga ako dito, mga kabeshi, sasabihin ng kapatid ko, yung mami ni Chen Chen, sabi niya, uuwi ka na naman, kakarating-rating mo lang, mamaya uuwi ka na uli. Ganun. Ganun sinasabi sa akin ng kapatid ko. Kasi yung mami ni Chen Chen is bunso namin. Yung bunso. Gusto niya, pag pumunta ako dito, hindi muna ako umaalis. Yung gusto niya, pag pumunta ako dito, magtatagal, ganon. Syempre, naiinip yung beshi nyo, kasi minsan, mga kabeshi, mainipin din talaga ako. Tsaka, pag pupunta kasi ako dito, siguro mga saglit lang, mga ilang minuto, bumababa na ako at pupunta na ako sa bahay namin. Kasi, may ginagawa naman din kasi ako sa bahay namin. Yun. And then ngayon, nakapagsimba na ako ng 2 araw. So, mamaya uling ng madaling araw, bukas, magtatatlong simbang gabi na, mga kabeshi. And then, ito nga si Chen Chen, tulog pa. Mamaya gigisingin kong mga alas 9 o'clock para almusal na siya at kumain na. Tulog pa siya. Hindi ko muna siya gigisingin kasi kawawa naman din yung bata. Nung nakarang linggo, ilang araw siya na walang pasok, tsaka 2 araw lang yata siya na pumasok. Hindi na ako nakapag-vlog nun kasi nga wala lang. May busy lang ang iyong kabeshi. Thank you nga pala sa mga nagbaguhan subscriber ko dyan, ha. Thank you so much at dumami na. Sana ang aking subscriber at dumagdag pa. Thank you so much mga baguhan kong subscriber. At baka naman may dumaan ulit dyan na video sa inyong mga screen, sa phone nyo, sa YouTube or sa TV. Please, paki-subscribe naman din po and like na and comment na lang din po. But, no bashing, mga kabeshi. Huwag tayo magbabash, mga kabeshi. Kasi, sana, akin lang nga mga kabeshi, don't bash. Kasi pag nagbabash kayo sa isang tao, syempre, nakaka-hurt naman din yun. Kung meron man kayong sasabihin na wag naman po. Kasi,
nararamdaman din po, nararamdaman ko rin po yun, mga kabesh, yung kagaya ng aking kaibigan, yung kaibigan ko si Eileen Calib, kasi naawa din ako doon dahil ang dami niyang basher. Mga kabesh, wag naman po ganun, ha? Kasi hindi nyo naman din kasi napapagdaanan yung ano ni Eileen, yung aking kaibigan. Sa totoo lang, lahat ginagawa ng kaibigan ko ni Eileen Calib. Ginagawa ni Eileen yung the best niya sa pamilya niya. Habang wala pa siyang anak, sinusuportahan niya talaga yung kanyang pamilya, and then yung ng pamangkin niya, lalo na nawala na siya ng kapatid, nag-isa-isa lang ng kapatid niyang babae, nawala pa. So sana suportahan niyo naman din sila, at wag niyo naman ibabash yung si Maninay, di ba? Kaya syempre nakakasakit din ang damdamin, di ba? Sana huwag niyo na maibabash yung mga ganyan, kasi yung kaibigan ko na yan, talagang suportado siya sa pamilya niya, talagang siya na lang talagang inaasahan ng pamilya niya. Parang kasi nakaka-hurt kasi yung maraming basher yung kaibigan ko si Maninay, pero sige lang, go go lang Maninay, kasi ang Diyos hindi natutulog, lagi yan sumusubaybay. Ang payo ko lang, mga kabeshi, sa akin lang, ha, sa akin lang, kapag ang isang tao ay ano ba tawag to? Kapag ang isang tao ay masyadong mapanglait or mapagmata, parehas din yata yung mga kabeshi, no? Yung dinadown ka, okay lang yun. Kasi hindi naman din mapupunta sa'yo yun, eh. Alam mo kung bakit? Doon mapupunta sa taong naglait sa'yo. Doon mapupunta yung sa tao yung nag-api sa'yo. Kaya iisipin mo, iisipin ko, sa akin mapupunta yung more blessing. Kasi, wala ka namang ginagawang kasalanan, di ba? Tsaka, hindi ka naman naglait sa kapwa mo. Tsaka, hindi ka naman din nag-aribiyado sa kapwa mo, di ba? So, yung i-bless ni Lord para doon sa taong yun, mapupunta sa iyo, kasi nga ikaw yung taong mabait, ikaw yung taong makumbaba, ikaw yung taong mapagpasensya, mapagmahal sa kapwa, kahit na nilalait-lait ka, kahit na nagtatawanan ka, or kahit na porket ba mahirap, hindi ka sa kanila, di ba? Kasi si Lord hindi natutulog. Ang blessing na para sa kanila, sa iyo mapupunta. Yun lang yun. Kaya yun lagi kong tinatandaan din, di ba? Kasabihan nga sa Bible, mahalin mo ang iyong kapwa at tulungan mo ang iyong kapwa. Kapag iyon ay nangihingi sa'yo, bigyan mo. Huwag mong pagdamutan, diba? Kaya yun laging nasa isip ko, at dinadasal ko kay Lord na sana mas marami pang blessing maibigay sa amin, sa buong pamilya, at sa aking pamilya, at sa mga anak ko. Yun lang yun. Tsaka yung time na yun na nagkasakit yung anak ko at apo ko sa Canada, katakot-takot ng stress ko, tsaka katakot-takot ng pray ko kay Lord na pagalingin nila yun.
ang aking anak, ang aking apo. So, thank you Lord, diningding niya yung aking kahilingan at gumaling sila. Yan lang. Kaya, ang Diyos hindi natutulog mga kabeshi. Kapag umiling ka, kapag mag-pray ka kay Lord, ng taimtim, ikaw ay pagbibigyan. Pero kapag yung ang isang tao ay laging bad sa'yo or bad sa ibang tao, kahit ano pang gawin mo, hindi ka pagbibigyan ni Lord. Kasi si Lord nagmo-monitor sa'yo. I mean, sure hindi natutulog. Kung anong kilos mo, niisip mo pa lang, alam na ni Lord yun. Kung ano yung nasa isip mo, alam na ni Lord yun. Kaya yun lang halimbawa, sample, kapag ako, halimbawa, may iniisip ako, tapos gagawin mo pa lang, may magbubulong sa'yo, halimbawa lang, no? Yun, wag mo nang gawin. May pumipigil na wag mong gawin, diba? Kasi si Lord nandyan sa tabi mo at nakatingin sa'yo. Yun. Ayan, nandito nga pala ako nakaupo dito sa bed ni Chen Chen. Kasi ito yung kanyang toys. May laman ito mga kabeshi. Pinakita sa akin to ng pamangkin ko si Chen Chen. Kaya yun o. Oh, diba? Yung kalaman niya, ang cute. Oh, diba? So, alam mo nung araw, nung maliit pa yung anak kong babae, bago siya mag-asawa, nagkatrabaho ako sa factory. Katrabaho ako sa mga toys, mga ganito, mga toys, mga laruan. And then nagkatrabaho din ako ng paggawaan ng mga sotanghon. Yan. And then trabaho din ako ng trimmer sa mga ng mga damit, gugupit. Ayan, yan ang mga trabaho ko noon. So ngayon, wala na akong trabaho ngayon, nasa bahay na ako. Ganon din yung asawa ko, wala rin siyang trabaho, nandun na siya sa bahay namin. Kasi nung araw kasi, nag-abroad yung asawa ko. Nag-abroad siya, ngayon din na siya nag-abroad. Kasi may edad na. Magsi-60 na siya sa susunod na taon. So ako ngayon, wala akong trabaho. Trabaho ko lang sa bahay na lang. Yan, tsaka ayaw na din kasi ng mga anak ko magtrabaho ako. Gusto niya dito na lang sa bahay. Sila na lang ang mag-survive sa amin. Kaya thank you Lord na sa paghihirap namin noon na napag-aral yung mga anak ko, nakapagtapos ng college, nagkaroon ng honor, at ngayon nagtagumpay ang plano namin. Tagumpay din ang ng mga anak ko. Ayun, ang ganda na ng buhay ng mga anak ko. Yung isang anak kong babae nasa Canada na. Doon siya nakatira. At may apo na rin ako doon. Isang apo ko. At isa ko namang anak na lalaki. Maganda rin ang trabaho. At meron na rin siyang sariling bahay. May condo na rin siya. At ako, may bahay din ako dito. Magkatabi lang kami. Bali, itong bahay nito sa likod, yun ang bahay namin. Yun kasi yan talaga ang blessing ni Lord sa amin. Kasi nung araw kasi ang mahirap kami noon. Hindi naman, actually ngayon hindi naman kami mahirap, hindi naman yung asing mayaman, di ba? Yung nasa kalagitnaan lang. Kasi nung araw nangungupahan kami, binabaha kami, mga kabeshi, binabaha kami. Alam mo ba, pag umuulan, ang tubig hanggang dito sa leeg, diba? Hindi naman ako marunong lumangoy mga kabeshi, no? Diba? Papasok yung trabaho yung asawa ko, kami ng dalawang mag-ina, syempre matataranta ka. Ang gagawin ko yung anak kong babae, nilalagay ko sa planggana, doon ko siya nilalagay, kasi nga floating na yung
talagang asing ang ganda dito na yung tubig. Tapos makikita mo yung yung mga daga-daga lumalangoy sa tubig. Naranasan ko yung mga kabeshi, ang hirap. Pero mo, nangungupahan kami. Andiyan na yung magkano lang ang sweldo ko noon. Tinitipid ko yun. Nagtatabi na ako pambayad sa bahay, sa ilaw, sa tubig, pagkain. Tapos baon pa ng mga anak. Kaya nyo yung magtipid ng ganon? Pagsesweldo, tabi mo lahat. Yung may matitira, yun ang pagkakasyahin mo. Yun din ang sinasabi ko sa isa kong kapatid. Sabi kong ganon, kung kayang mag-budget, i-try nyo. Kasi mahirap talaga kapag mangungupahan ka. Kung gusto yung mangupahan, mahirap. Sa ngayon, ang mahal-mahal ng upa ngayon. Hindi kagaya nung dati, ang upa yung upa namin nung dati, kwarto lang yung mga kabesi. Ang liit-liit ng kwarto, magkano binabayaran namin? 1,800. Oh, ang liit lang. Siguro, kasing laki ng kubeta. Yung kubeta na, kubeta na, yung maliit lang ba? Siguro basta maliit lang siya. Tama lang yung kunting sala-sala. May maliit na paliguan, ganun. Naranasan ko yung mga kabeshi. Liit. Pero, ang Diyos, lagi nakasubaybay sa'yo. Kahit ganun ang buhay namin, eto, na-survive namin yung lahat ng hirap. Tsaka, ayan, diba? Kaya thank you Lord, diba? Yan mga payo ko mga kabesi sa inyo, ha? Huwag kayong magbabash. Tsaka, sana maging kayo, dahil ang Diyos andyan lagi sa inyo. Yun lang, share ko sa inyo. Basta mahalin nyo ang kapwa nyo, at mas lalo kayong mamahalin ni Lord. Yan. Huwag kayong huwag kayong maging ano ba tawag to? Huwag kayong masyadong sa kapwa. Basta lagi nyo intindihin at suportahan na lang. Yon. Si Chen ay tulog pa dahil 8:35 na. Borlogs pa tong aking pamangkin nandito sa nakita mo itong tuhod niya. Sabi nga niya, ay kagabi pala medyo mayroong konting salo-salo dito. Kainan, pamilya. Kasi birthday ng isa kong pamangkin na lalaki na si Gavin. Siya ay 10 years old na. Birthday niya kasi December 16 kahapon. Timing na simbang gabi yun. Yan. Kainan kami. Ngayon nga lang wala yung isa kong kapatid na lalaki kasi medyo malayo siya dito. Nandun siya sa Quezon City. Meron siya sariling bahay din. Meron din siyang business. So, etong 24, kami lahat pupunta doon sa kapatid kong lalaki. Doon kami magno-Noche Buena. Kasama ko yung anak kong lalaki. Pupunta kami doon. Sama-sama kami doon. So, abangan nyo mga kabeshi ang aking vlog. Ko yan. Magbablog ako doon. At makikita mo yung mga pamangkin ko doon. Tsaka makikita nyo yung famous yung pamangkin kong lalaki ng kapatid ng anak. Yan. Yung kapatid ko, yung anak niya, famous yun. Famous yun sa TikTok. Ay, ang laki-laki na sahod niya noon. Sana all. Sana din. Lumaki din. Sana all makasahod din ako sa TikTok. Pero thank you nga pala kay Lord na this is it. Sasahod na ako. Pero hindi ko pa i-withdraw yun kasi
meron akong work lang, kahit sa bahay lang. Kahit sa bahay lang, every ano yun, araw-araw. Ano yun, ginagawa ko yung task ko dun. Sasahod na rin ako, kaso hindi ko muna isasahurin yun, iipunin ko muna. Tapos, siguro, bago magpasko, kukunin ko. Ang trabaho ko sa online is, alam nyo ba yung pupu. Yan. Pupu hala. Yan. Nandun lang kami. May kasi sa pupu, mga kabesi, group yan. Merong maghahawak sa yung grupo, agency. So, ang gagawin mo lang, uupo ka lang doon sa panel. Yung ibig sabihin yung profile mo, pick. Uupo ka lang doon. Mag-stay ka lang ng 1 oras doon. Tapos, kukunin mo na lang yung reward. Tapos, depende kung may magbabato sa'yo, yung ka-member mo or ka-agent mo. Depende lang yon para madagdagan yung points mo, yung coins mo, dollars. So, pag nakaabot ka doon na may git 100,000 na points, pwede mo na siyang sahurin sa GCash. Legit yung mga kabeshi. Bali, actually, ano ba tawag to? Matagal na rin ako doon sa pupu. Wala ako nilalabas na pera doon mga kabeshi. Kundi, sakripisyo lang talaga. Magtiyaga ka lang talaga, kabeshi, kung ikaw matyaga. Kung gusto mo kumita, magtiyaga ka. Kasi, 'di ba sabi nga ni Lord, pag humiling ka sa Kanya, pagbibigyan Kanya, pero gawin mo din ang dapat. Kumilos ka, 'di ba? Hindi mag-wish ka kailangan andyan agad, hindi. Kailangan pagpaguran mo. 'Yon, 'di ba? Ayun, makakasahod na ako. Sabi ko nga sa asawa ko, i-click ko na ba to, sasahurin ko na ba to, ilalagay ko na ba to sa GCash ko. Sabi ng asawa ko, wag muna. Tsaka mo na lang siyang withdrawin. Punin mo muna bago magpasko. Kaya yun. So, pwede na ako sumahod, actually. Pero, hindi muna. Siguro siguro sa susunod na lang linggo or basta. Actually nga, kakatapos ko nga lang magpupu Kaya ito nga, nag-vlog ako. Sa hala naman, ganun din. Puka lang din sa panel. 2 oras. Tapos kunin mo yung coins mo, reward mo, ganun lang. Sa pupu kasi, ganun din, upo ka sa panel, tapos may magbabato sa'yo, babatuhin ka ng agency mo, ng pera, coins, dollars, yung ganon. Yung iba kasi, nag-game sila. Ako kasi, hindi ako nag-games, mga kabeshi. Ako nag-games, wala ako inailalabas na pera dyan. Kasi, ano mo na, kailangan natin ng kaperahan, di ba? Tsaka, sa pupu kasi, magla-live ka. Ang pagla-live kasi sa pupu, mga kabesi, ganito, live. Yan, magsasalita ka, or di ka, kahit ang gagawin mo, basta nakatutok lang yung camera. Yun. Ako, ang ginagawa ko doon, mga kabesi, kumakanta lang ako. Hanggang sa matapos yung oras mo, 1 oras, kukunin mo na yung reward mo doon. Yung score mo, yung pera mo doon, kukunin mo na hanggang sa maipon. Ganun lang. At saka, pag nagla-live ka kabesi mga ganito, wala naman din manunod sa'yo, kundi ikaw lang, sarili mo. Depende lang kapag may pumapasok na sa live mo na ibang panel, yung mga ibang group, o kaya yung ka-group nyo, ka-member ninyo, papasok ko, depende lang din kung babatuhan ka din nila ng coins na dollars. Yun. Ano lang, yun lang ang trabaho ko ngayon, mga kabeshi, online application niya, yung mga pupu, halam, tsaka hi, yun, hi pam. 3 yan. Yan ang trabaho ko. Kasi sa pupu, depende kasi sa'yo yan kung kano yung sasahurin mo. Kung gusto mo mababa, pwede mo na sahurin. Lagyan mo sa GCash. Direct yan sa GCash.
Legit yan mga kabesi. Kaya ako nagkaroon ng pupo dahil din sa kaibigan ko sa ka-group ko sa Star Maker. Siya yung naggaya sa akin na, tara, magpupo tayo. Hello mga be. Yung mga kasama ko dyan sa Star Maker nung dati, si Aileen Iso. Siya yung naghatak sa akin magpupo, tsaka si Mika. Siya yung naghatak sa akin na tara magpupo tayo. And then hinatak ko na rin yung mga kasama ko rin ngayon sa Star Maker. Hinatak ko rin sila, pero hindi naman din sila nagtiyaga. Kasi nga parang nababagalan sila sa sahod, yung parang matagal. Pero ako, matyaga lang talaga ako. Kasi wala naman akong trabaho. Kasi dati kasi trabaho ko pero ngayon wala naman akong trabaho, dito lang sa bahay, pero tiyaga lang, di ba? Yun lang mga kabeshi. Parang ang haba-haba na kwento ko sa inyo. Gigisingin ko na yung aking pamangkin, hindi ko na kayo dadalhin. So abangan nyo na lang ang vlog ko sa susunod. Pagpunta namin doon sa aking kapatid, doon kami mag-Noche Buena. Kaya Merry Christmas sa inyo lahat mga kabeshi, and Happy New Year. Ingat kayo lagi. Thank you sa mga baguhan sa inyo dyan. Thank you so much. Ingat kayo mga kabeshi, and pray lang tayo kay Lord, ha. Yan. Thank you Lord, and thank you sa mga viewers ko. Sana mas dumami pa yung subscriber ko, at sa mga viewers na nanonood sa akin ang hindi nagsasawa. Saka pasensya na kayo sa mga TikTok ko, ha, sa mga lip sync ko. Thank you sa inyo lahat. Thank you and God bless. More blessing. Babu. Mwah.